Simula na ng bakasyon today ni Charlie and Chino. At dahil bakasyon na nga, more time na naman kami dito sa bahay. At dahil sobrang init na naman dito sa UK, sinet up ko ulit yung kanilang swimming pool. Para may pagkalibangan naman tong dalawang bata habang nandito sa garden. Today kasi, naisipan ko maglinis-linis dito. Medyo madami na kasi yung mga weeds. Tapos, tignan nyo, medyo madumi na din. Kinuha ko tong pressure washer para sana mas mapadali yung paglilinis. Kaso, parang mali na naman yung decision ko. Hindi kasi talaga ako maalam gumamit nito. Though nung first time ko itong ginamit, medyo okay naman kasi luminis talaga. Kaso kinailangan kong isa-isahin yung mga square dyan sa sahig. Kaso medyo matagal kasing gawin yun. So ito na lang yung ginamit ko. Pero nagtatalsikan lang yung mga dumi and parang mas dumudumi nga dito sa garden. Kaya naisipan ko, linisin na lang ng konti, pati yung mga tables and chairs. Unti-unti na kasi ako ditong dumudungis. Tingnan nyo naman, parang sa akin napunta lahat ng dumi. Hindi lang masyadong kita dito sa video, pero pati mukha ko puro amos. Kaya ang ending, mas napadami yung trabaho ko. Anyway, si Charlie and Chino, ayan, nagsiswimming dito. Buti na lang din, meron na ditong shade. Masyado na kasing tanang balat ng twins kakaswimming. Nagalis na nga din ako dito ng mga putik. Dahil medyo makati din yung mga tumalsik sa akin na dumi. Medyo madami pa akong kailangan gawin dito sa garden. Kaya ayan, nagpusod na muna ako ng aking buhok. Mano-mano ko na lang tinanggal yung mga weeds na tumubo dito. Pati yung mga kalat-kalat dito ng mga damo, binunot ko na din. Para magmukha namang malinis kahit papano dito sa garden. Diba? Madami-dami din yung nakuha ko. And at least ngayon, medyo malinis ang tingnan dito sa likod ng bahay. Hindi ko pa natapos, so kinabukasan na to. Nagtuloy na nga ako dito ng paglilinis, pati yung aming hammock. Winalis ko na din. Yung mga nakolekta kong damo dito, nilagay ko na dito sa aming bin. Medyo nagutom nga din ako dito sa paglilinis. Kaya kanina, habang naglilinis ako, is nagpalambot na ako dito ng pata ng baboy. And tamang-tama ngayon, kailangan ko na lang siyang iprito. Malambot na nga at ayan, humihiwalay na yung mga buto. Hindi ko napapahirapan yung sarili ko na magprito ng buong pata. Sayang din kasi sa mantika, and ako lang naman yung kakain nito. Iniwa ko na lang siya ng maliliit para mas madali nga siyang i-fry. And then, nag-prepare na din ako dito ng kailangan ko para dun sa sausawan. Siyempre, hindi kumpleto ang crispy pata kapag walang sausawan. Nagpainit na din ako dito ng mantika. At habang inaantay ko yan uminit, nagtimpla na ako dito ng aking paboritong sausawan sa crispy pata. So, sibuyas, toyo, tapos asukal, tsaka suka lang yan. And nag-a-add lang ako ng konting paminta. Tatalsikan pa nga itong piniprito ko na crispy pata. Siguro kasi hindi ko na siya in-air dry. And kapag ganito ginagawa ko, pinapatay ko na lang yung stove. Kapag kumalma na sila, tsaka ako siya baliktarin. Diba? Effective naman kahit papano. Sinilip ko din muna dito ang twins. At ayaw pa rin nilang umalis dun sa swimming pool. Sakto naman ito, tapos na yung piniprito ko and malutong na din. Dito na lang din ako kakain sa garden para masarap yung lunch. And para mainggit si Charlie and Chino. Nauna na kasi silang kumain kanina. Ako kasi, medyo late na talaga ako kumakain ng lunch. Kasi inuuna ko muna yung mga gawaing bahay and yung mga lunch ng twins. At ayan, sobrang sarap ng kain ko today. Napadami na naman yung rice. Diba? Rice is life talaga ako. And yes, madami talaga akong kumain. Hindi ko prinito lahat ng crispy pata kasi para meron pa akong ulam bukas. Hindi ko din naman kasi yan mauubos and masasayang lang. At ito na nga, nakishare na sa akin ng lunch ang dalawang bata.